Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Philippine Star. Nakakadismaya. Ang ghost projects ay hindi lang sa flood control. Halos sa lahat na lang ng pagkakakitaan. May ghost farm to market road, may ghost employees. Ito, ghost students. Grabe. Title, Ghost Students, bistado ng COA. Natuklasan ng Commission on Audit na kabilang ang mga tinaguriang ghost students sa mga benepisyo ng Senior High School Voucher Program ng Department of Education para sa school years 2022 hanggang 2023 at 2023 at 2024. Panahon na ito ng Marcos Jr. Administration. Sa latest audit report na pag-alaman ng COA na ilan sa mga insidente ng irregularidad ay ang karamihan sa voucher program beneficiaries ay absent sa panahon ng monitoring visits na wala namang maipaliwanag na dahilan ang mga opisyalis ng paaralan, habang ang ibang voucher programs ay nabiyayaan ng programa pero umaattend ng klase sa iba't ibang lugar at ang iba namang nakalistang benepisyo ay naka-enroll pero hindi umaattend ng klase simula nung magsimula ang semester. Nadiskubre rin ng COA na may mga voucher programs ay nakalista ng magkailang beses sa parehong paaralan o nasa iba't ibang voucher program participating schools. Gayon din ay mayroong naganap na double billing o multiple entries para sa parehong benepisaryo, kaya nagkaroon ng overpayments. Ayon pa sa COA, nitong nakaraan lamang ay gumamit ang DepEd ng Learner Information System para sa validation, kahit na ang usaping nabanggit ay may ilang taon nang nadiskubre. Binigyan diin pa ng COA na dahil sa kawalan ng sapat na eligibility criteria, pinayagan ang nasa 3,356 senior high school students na nakatanggap ng 62.9 million voucher para sa school year 2023 hanggang 2024, kahit na ang mga high tuition private schools ay sumisingil ng hanggang 317,000 kada taon. So, ito po, nakakalungkot yung korupsyon na iniimbestigahan. Flood control lang yun, ha? Hindi pa nasisimulan yung corruption sa farm to market roads. Hindi pa nasisimulan yung sa Armed Forces of the Philippines, yung ilang 15 billion. Hindi pa nasisimulan yung classrooms na anong buwan noon? October ba? November? 22 classrooms pa lang ang naipapatayo ng DPWH. So, bakit nagkakaganito ang ating lahat ng mga administrasyon? Ay hindi mo maiwasan, may corruption. Kaya lang sa ngayon napaka-talamak. To me, it's all about leadership. Tignan nyo ang unang ginawa ng administrasyong ito. Binuwag nila ang Presidential Anti-Corruption Commission. Anong ibig sabihin nun? Wala silang pakialam sa korupsyon kung magkaroon man o hindi. Tapos nung nabuking na sila, saka
mag-create ng ICI. Kasi booking na sila eh. Tapos, infrastructure lang yung flood control lang yung nasimulan. Hindi pa nga nakakabuelo, yun na, i-disband na kuno. Bubuwagin na. Kung tama yung balita ni Senator Amy, February 1, bubuwagin na dahil nag-iisang commissioner na lang ang naiwan. How can you function as a commission kung nag-iisa ka? So, grabe, pagkatalamak talaga ng korupsyon. Sa survey ng Think Pulse Asia, 97% sa mga respondents nagsabi na talamak ang korupsyon sa administrasyong ito. 97%. Sa SWS, mas mababa ng konti. 84% ang nagsabing grabing talamak ang korupsyon. Noong nakarang mga administration, Aquino and Duterte, meron din naman. Hindi naman. Kailan? Halos doble ngayon. Kasi yung mga survey ng SWS, panahon ng Aquino, nasa 40% ang nagsasabi na may korupsyon. Talamak. Duterte, ganun din. 40%. Ngayon, halos na doble. 84, 97. Again, it's all about leadership. Ang ganda ng pasimula niya. Mahiya naman kayo! Oh, pumalakpak naman yung mga walang hiya. Oh, ang ganda ng simula. Ngayon, wala na. Palpak na. Promise. Wala silang Merry Christmas. I am certain. Sabi pa niya eh. Sigurado ako, hindi sila mag-Christmas. Mag-Christmas sa kulungan. Tapos na lang ang Christmas. Binago nila ang promise. New Year. Ay, December 15 pa lang pinakaunang target eh. Palpak sa December 15, palpak sa Christmas, palpak sa New Year, ano pa? O baka Valentine's. Magba-Valentine sa loob ng kulungan ang mga big fish. Eh, sabi ng Tikler, bakit hindi ba big fish si Sara Diskaya? Eh, sa iyo, Antikler, big fish. Amin, dilis lang si Sara Diskaya. Ang big fish, yung mga mastermind, yun ang ipakulong nyo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na Mogyero. Salamat kayo, salamat ka sa mga kwan. Tapang sa salamat kayo. O karon mo na ni ang balay ni Kuya nga dugay na daw ni nga iyang atop, so dagko na gid kaayo ang bulsot, so muna ni ang iyang balay sinatagaan na Mogyero. So daghan gid kaayo nga buslot. Dako, salamat kayo sa kwan. O karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga ingani na ang itsura? Pulo na katuig. Napulo na katuig. So buslot na gyud, daghan na gyud og buslot. Buslot na, pulo na katuig ni. Tagaan niyo sin, tungod sa among kapobre yon. Dakong salamat kayo. So, din mi. Salamat sa pagtabang sa sin nga nag-antos mi sa kalisod. Salamat lang kayo karon kay tagaan mi og sin. Inabang sa napulo na katuig pagpuyo namo. Antos mi sa ukalanan. Luoy na kayo among pamilya. Pila day kabuk imong anak ya? Pito. Pito ang imong anak. Aw, unom. Unom. So Tulo ka laki, duha ka babae. so tanan sila ga eskwela ya. Ang kwadra ka na rang duha. Ga eskwela. Ang O unsa na pod nga grade ya? grade 8, grade 4, grade 2. Oh,
Ang isa kay naminyo naman ang isa. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo. Dakon, kalisod kayo.